Magkasamang sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang palitan ng bilateral agreements sa mga opisyal ng Pilipinas at India. Kumuha tayo ng update mula kay Kenneth Pasyente live. Kenneth. Yes, Dayan, naging mabunga nga ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi sa ikalawang araw na state visit ng Pangulong Marcos Jr. dito sa India. Kasunod ng naturang pulong ng dalawang lider, 13 bilateral agreements ang napirmahan. Kabilang na riyan ang formal na pagtatatag ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Gayon din ang action for implementation nito. Hindi rin nawalang mga kasunduan para naman sa defense and maritime cooperation matapos pirmahan ang kasunduan na nakasentro sa mas maayos na kooperasyon sa pagitan ng Philippine Navy at Air Force ng Pilipinas sa counterpart nito sa India. Napirmahan din ang mga kasunduan sa mga legal na usapin, science and technology, tourism at iba pa. Binigyang diin ng Pangulo na sa pagsusulong ng Pilipinas ng defense modernization, malaking bagay anya na makatutulong nito ang India. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We concur that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and coast guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. Daya nagkasundo rin daw ang Pangulo at ang Prime Minister na magtutulungan para sa pagsusulong ng malaya at mapayapang Indo-Pacific region. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns, a free, open and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. Napag-usapan din ng dalawang lider ang pagtatatag ng ekonomiya, people-to-people ties, gayon din ang turismo. Tiniyak naman ng pamunuan ng India na mananatiling kaibigan nito ang Pilipinas. Excellency, India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming salamat po. Alas 9 kaninang umaga, Dayan, oras dito sa India, nang gawaran ng ceremonial welcome si Pangulong Marcos Jr. sa Rashtrapati Bhavan na siyang presidential residence ng Indian President. Nagtungo din ang Presidente at First Lady Liza Marcos sa Rajghat para maglagak naman ng bulaklak sa naturang lugar kung saan nakahimlay si Mahatma Gandhi. Dayan, alas 7 ng gabi, oras dito sa India, nakatakdang magpulong si Pangulong Marcos at si Indian President Draupadi Murmu. At yan na muna ang latest mula dito sa India. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Nagulat ng live mula sa India.